ng Diyos, siya yung nagkatawang tao na hindi nagkasala, hindi nasumpungan sa pagkakasala. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, ipinanganak ng Diyos, sa papaanong paraan, paliliwanag din natin pamaya, hindi raw nagkakasala. Tingnan natin ngayon yun. Maraming nalilito doon sa talatang iyan. Pagka pala, anak ka ng Diyos, di ka na magkakasala. No. Baka yung sinasabi ng iba na, once saved, always saved, forever. Hindi po. So alamin natin kung ano bang ang kahulugan ng sinabing ito ni Juan, na yung ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Basahin po muna natin yung pinagkunan ng paksa. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Yan. So dito, yun yung sa King James Version, ang Biblia, no? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yan. Dito naman sa English, does not commit sin. Mas pababawi natin. Ano ba ibig sabihin na hindi na nagkakasala? Pag ba ikaw, tayong lahat, anak tayo ng Diyos, ibig ba sabihin, kahit gumagawa ka ng masama, hindi ka na magkakasala? Tingnan natin sa Magandang Balita, Biblia. Pakibasa. Kinuha na natin yung unang 1:3:1, 9 hanggang 10 para makumpleto natin. Mga anak ng Diyos, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Yan, maraming salamat. So dito sa mga talatang ito, sino yung nagsasalita dyan? Sino yung sumulat niyan? Si Juan. So siya ang nagsasalita dyan. Na yun daw mga anak ng Diyos, ayun, mas pinababaw, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa English, do not continue to sin. So ibig sabihin, nagkakasala, pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Kasi pinipigilan niya yung sarili niya. Di ba? Kaya ngayon nakaraan natin paksa, lumabang matatag sa pamamagitan ng pananampalataya. Lumalaban tayong matatag para hindi tayo makapagpatuloy sa pagkakasala. At dito pinakikita yung dalawang uri o dalawang klase ng anak. Alin yung isa? Yung pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos. At yung isa, kung sino raw yung mga anak ng Diablo. Yon. So dalawang anak ang sinasabi rito. Mga anak ng Diyos, mga anak ng Diablo. Yung mga anak ng Diyos, ang sabi ni Juan, hindi raw nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat lumalaban siya matatag. Sapagkat pinipigilan niya yung kanyang sarili para hindi makapagpatuloy sa pagkakasala. So, ibig sabihin, nung hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi ibig sabihin nun, hindi kailanman nagkakamali. Hindi ibig sabihin nun, wala nang kahinaan siya. Hindi, ang tao may kanikinyang kahinaan . Kahit gaano ka katatag sa iyong pananampalataya, meron pa rin kahinaan yan . No? Pero, yung mga kahinaan na yun ang ating pinipigilan sa ating sarili para hindi tayo makapagpatuloy sa pagkakasala. So, hindi mo na buhay yung paggawa ng kasalanan. Hindi ka nagpapatuloy
doon sa masamang paraan ng pamumuhay. Hindi ka na komportable sa paggawa ng masama at nasa iyo na yung katwiran, kaalaman para mapigilan yung paggawa ng kasalanan. Yan. Kaya, yung mga anak ng Diyos, mga ipinanganak ng Diyos, yun yung may bagong puso, may bagong pag-iisip, meron ng bagong direksyon ang buhay. Yun yung mga anak ng Diyos. Ano rin ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Yan. Lumipas na yun, dating bagay. Yung mga masasamang bagay na dating nating pamumuhay, lumipas na raw yun. So, naging bago na. Kaya nga, binigyan tayo ng bagong puso, bagong pag-iisip, no? Para sambahin at paglingkuran ang Panginoon. Parang yung talinghaga ng Panginoong Kristo tungkol dun sa maniningil ng buwis. Diba? Yung publikano, wika at pariseo, yung maniningil ng buwis, nandoon yung kanyang taimtim na panalangin sa Diyos at talagang nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. At doon kinaluguran siya ng Panginoon. Sapagkat inamin niya yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga pagkakasala sa Diyos. Pinahayag niya. Yun naman nasabi sa banal na kasulatan, di ba? Na sino man yung nagkakasala, ipahayag niya sa Diyos ang kanyang mga kasalanan, tapat ang Diyos na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. So yung kumakatawan sa taong may mabigat na kasalanan at masamang reputasyon, yun yung isang maniningil ng buwis, yung makasalanan. Pero pinatawad sapagkat hindi siya nagdahilan kundi nagpakumbaba sa Diyos at humingi ng awa. Parang kung ating titingnan, tulad kasi, sabi kanina, ayan, tayo ay naging bago na. Lahat ng mga bagay ay naging bago na. No? Sa atin, yung ating puso nilinis ng Panginoon, yung ating pag-iisip, isang bagong nilalang tayo. Parang sa isang, halimbawa, sa mga teleserye, madalas nagiging istorye. Merong sanggol pa lang na pagpalit o kaya nawala, hindi naaruga o hindi napalakid ng tunay na magulang. Kung yung magulang ay hari, halimbawa, hari, pero yung kanyang anak na prinsipe nawala. Yung prinsipe naging pulubi dahil hindi naging naaruga, hindi nawala nga siya sa kamay ng kanyang amang hari. Naging pulubi, lumaking pulubi, pero noong matagpuan siya, ngayon, panahon natin, uso na yung DNA test. No, pagka nung ma-DNA, may nakitang balat sa kanya na palatandaan na siya anak ng hari. Kung makita siya, bilang isang pulubi, lumaki siyang pulubi, pero nung makilala na siya, kinuha sa kaharian, naging hari, naging prinsipe, kinuha ng hari, naging prinsipe siya, yung kanyang kalagayan bilang pulubi noon, ngayon prinsipe na siya. Babalikan pa niya kaya yung pagiging pulubi? Yung kanyang anyo, yung kanyang marusing, maduming mga damit dahil siya ay pulubi, gugustuhin pa kaya niya bilang prinsipe? Babalikan pa kaya niya yung pagiging pulubi? Hindi ba? Walang gugusto noon. Ang sabi nga kasabihan, nasa kama ka na, pumunta ka pa sa banig. Diba? Hindi, ganun din naman tayo eh. Siya, yung pulubi na yon na prinsipe pala, hindi niya nanaisin na bumalik sa pagiging pulubi. Hindi niya nanaisin na yung mga damit niya ay marumi at punit-punit. Isa na siyang, ang kanyang kasuutan, marangal. Ano? Ganun din naman tayo eh. Tayo nung una, mga
makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero nung tayo tinawag, naging mga anak ng Diyos, binago yung ating puso't isipan, no? Talagang naghahangad tayo ng kabanalan, hindi na tayo magnanais pang bumalik doon sa kasalanan. Diba? Sapagkat alam natin na tayo ay nilinis na ng Panginoon. So yun sinasabi na talagang meron na tayong bagong pagkatao. Hindi natin nanaisin na bumalik doon sa pagiging alipin pa ng kasalanan. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, datapat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Meron tayong pagkasaserdote. Di ba? So, kung meron tayong pagkasaserdote, hindi natin nanaisin na bumalik doon sa pagkakasala. Ngayon, sino yung mga ipinanganak? Mayroon yatang question dito, no? Sino ang mga ipinanganak ng Diyos at sa paanong paraan ipinanganak? So, given niya, alam na alam natin, paano nga ba tayo ipinanganak ng Diyos? No? Alam natin, ang bugtong na anak ng Diyos, si Kristo. Pero tayo, binigyan lang ng karapatan, di ba? Na tawaging mga anak ng Diyos. Paano nga tayo naging mga anak ng Diyos? Ha? Patid na Adrian, paano ba tayo pinanganak ng Diyos? Ha? Paano tayo pinanganak ng Diyos? Sa bautismo po. Bautismo. Diba? Pakibasa na rin, Brad. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan, na ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa katotohanan ng tao, kundi sa Diyos. Yan, maraming salamat. So yun, ano? Ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ano yung kalooban na pagkapanganak na yun? Doon sa tubig at espiritu. Yun yung bautismo. So doon lang tayo binigyan, wika, sila, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So yung mga pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos, yun yung mga binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Diba? Doon tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya yung pagtanggap ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi pagtitiwala at pagsuko ng buhay sa Diyos at kay Kristo. Bagamat ang Diyos ay may ibig na ang lahat ay mga ligtas, hindi naman automatiko na lahat, para sa lahat ito. No? Kundi ito'y para sa lahat ng nagsitanggap. Diba? Ang Diyos may ibig, lahat daw ay, ang Diyos ang may ibig na ang lahat ay mga ligtas. Gusto niya. No? Pero, ang tao mismo ang kuminsan umaayaw eh. Kaya yun lang daw tumanggap, binigyan niya ng karapatan. Sino yung mga tumanggap? Yung mga nagpabautismo. Yung mga nasa iglesia, yun yung binigyan ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos. Kaya yung karapatang maging mga anak ng Diyos, isang pribilehiyo, isang otoridad at legal na katayuan. Hindi tayo likas na anak ng Diyos, tayo ay nagiging anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito parang isang adoption, di ba? Tinanggap sa pamilya ng Diyos bilang anak. Tayo ipinanganak ng Diyos sa isang espiritual na kapanakan nung tayo ay mga bautismuhan. Kaya yung bagong kapanganakan ay gawa ng Diyos sa puso at isip ng tao. Parang, di ba, parang si Cornelio. Di ba? Si Cornelio, hindi siya isang Israelita. Isa siyang hentil. Isa siyang leader ng pulutong Italiano, sundalo. Pero tinawag ng Diyos. Di ba? Siya at ang buong sambahayan niya nagpabautismo. Ipinanganak na muli. Isang taong maka-Diyos. Nakita kasi ng Diyos na si Cornelio'y maka-Diyos. Mahabagin sa kapwa-tao, maraming limos ang kanyang ginawa. Kaya makita natin,
hindi pala sapat din yung maka-Diyos ka, maka-kapwa-tao ka, naglilimos ka, kung hiwalay ka sa Kanya. Kasi hindi naman siya Israelite, Hentil siya eh. At hindi pa rin siya kabilang dun sa iglesia ng Diyos na pinangangasiwa ng Panginoong Kristo, na ang nangangaral ang mga apostol. Kaya nga pinapunta doon si Pedro. Diba? So ibig sabihin, hindi pa rin pala sapat yung pagiging mabuti ng tao, maka-Diyos, kung wala pa rin yung bautismo. Kaya anong ginawa? Nagpabautismo siya. Nung siya'y maaralan, binautismuhan. Pati ang kanyang buong sambahayan. So, ganun ang ginawa ng Diyos. Tinawag siya, inampun siya ng Diyos, sapagkat siya hindi naman Israelita, inampun siya, inadapt siya, at naging anak ng Diyos. Parang sa isang batang sa ampunan, di ba? Pagka yung ampon, hindi ka pa inaampon yung sanggol, wala pa siya, hindi pa niya dala yung apelyido nung aampon sa kanya. Pero nung ampunin na siya, lahat ng rights nasa kanya na. Yung pangalan, apelyido, makukuha na niya. Ibinigay na sa kanya. Yung rights para magkaroon siya ng mana, pagdating ng panahon, nasa kanya na. Bakit? Kasi inampun na siya. Meron ng mga legalidad, mga kasulatan, na siya'y inampon, tinanggap na bilang tunay na anak. Kaya lahat noong pribilehiyo ng isang tunay na anak, nasa kanya rin. Ganon din naman tayo. Hindi tayo yung tunay na bayan ng Diyos noong una. Dahil ang unang bayan ng Diyos lang talaga ay Israel. Siya nakakakilala sa Diyos. Pero tayo inadapt ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan na tawaging mga anak niya nung tayo ay tawagin sa iglesia. So lahat noong mga pwedeng makamit nung Israel, kanyang mga anak, at maging ng ating Panginoong Kristo na tagapagmana sa Diyos, binigyan din tayo ng karapatan nun. No? Inampun tayo, nadapt tayo, nasa atin na rin lahat ng rights, ng karapatan na maging tagapagmana sa Diyos. Yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. So napakahalaga nung talagang palang bautismo o pagkapanganak na muli. Kinakailangan din, tulad nung mga nagdarang mga buwan, na banggit ko na ibigay kong halimbawa tungkol sa wifi, sa router. Ngayon yung wifi, may wifi dyan, pero hindi ka pa rin makakonect kung di mo alam yung password. Magbukas ka ng internet connection, nakikita mo doon, uy, meron na, Mangino Wi-Fi, no? IDCJ Wi-Fi. Pero, hindi ka makakonect. Bakit? Hindi mo naman alam yung password eh. Diba? Ganun din naman pagdating sa iglesia. Paano ka makakapasok sa iglesia? Kailangan alam mo muna yung mga turo't aral. Kailangan alam mo yung doktrina sa iglesia. Kilala mo yung tunay na Diyos at ang Panginoon Kristo na iyong sasambahin. Kung hindi mo alam at hindi ka pa bobotismo, sorry, di ba? So, kinakailangan, alam mo yung lahat ng yon. Para makapasok ka, alam mo yung password para makonect ka. Ganun din naman sa iglesia. Kinakailangan, alam mo yung turo't aral ng Diyos at isa sa turo't aral ng Diyos, kinakailangan daw ipanganak na muli ng tubig at espiritu. Pag yun ang iyon nagawa, nalaman mo yung password, makakakonect ka na. Diba? Makakapasok ka doon sa iglesia ang pinangunguluhan ng Panginoong Kristo. Sunod, na tanong, tingnan natin. Totoo bang ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na talaga nagkakasala? So, given naman kanina, hindi raw nagpapatuloy. So, nagbigay pa tayo ng isang talata rito, pakibasa. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Yan. Maraming salamat. So, lahat daw ay nagkakasala.
Kapag kami taong nagsabing wala siyang kasalanan, dinadaya lang niya yung sarili niya. Kasi lahat ay nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Kaya yung sinasabi yung sa paksa natin na yung ipinanak ng Diyos o mga anak ng Diyos hindi na nagkakasala, ibig lang sabihin, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala. Kung ang isang tao magsabi, wala siyang kasalanan, sinungaling yun. Di ba? Sapagkat ang lahat ay ng tao ay nagkasala. So, yung hindi ibig sabihin ni Juan na yung anak ng Diyos ay hindi na kailanman magkakamali. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili. Ang pinakamapanganib na panlilinlang ay ang panlilinlang sa sarili. Hindi sinasabing dinadaya tayo ng iba, kundi tayo mismo ang nanlilinlang sa ating sarili. Kapag itinanggi natin yung kasalanan, hindi tayo nagsisi, hindi rin naman tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ang solusyon ay hindi pagtatangi o pagtanggi, kundi pag-amin sa ating mga kasalanan. Parang yung kabiyak nung kanina binigay kong halimbawa, yung publikano o yung maniningil ng buwis. Inamin niya sa kanyang sarili na siya isang makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Pero itong pariseo, no? Anong ginawa ng pariseo? Parang sinasabi, wala akong kasalanan eh. Dahil ang sabi niya, nung nananalangin siya, ang sabi niya, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapanghalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa ako nag-aayuno sa 1 linggo, nagbigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Nagmapuri pa sa kanyang sarili, nagmataas pa sa Diyos, ikinumpara pa yung kanyang sarili doon sa taong makasalanan na nagsisisi. Siya imbis na magsisi, hindi niya inamin yung kasalanan niya eh. Kundi sinabi pa niya, mas magaling ako dyan. Di ba? Nagbibigay ako ng ayuno, na ikapo. Itinaas niya yung kanyang sarili. Kinalugdan ba siya ng Diyos? Hindi. Kaya yun yung sinasabi na dinadaya mo yung sarili mo. Di ba? Bakit di mo kayang ipahayag na ikaw ay taong makasalanan? Imbis na magsisi ka, kinumpara mo pa yung sarili mo, ibinabagsak mo pa, dinadown mo pa yung kapwa mo, para umangat ka. Alam ng Diyos ang puso at isip ng tao. So yun yung sinasabi naman, no? Na talagang hindi dapat gawin ng isang tao sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. No? Ano rin yung sunod? Ano ang ibig sabihin ng hindi na nagkakasala? So yung pa rin yung parang kanina, no? Tingnan natin. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Yan. So yung pa rin kanina sa 3:6, ano? Kaya yung talata na 3:6, nagpapaliwanag na yung tunay na relasyon kay Kristo ay nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan bilang pamantayan ng buhay, bagkus siya ay nagsusumikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sinumang patuloy na nagkakasala na walang pagsisisi ay hindi tunay na nakakakilala sa Panginoong Kristo. Sapagkat ang tunay na pagkakilala sa Kanya ay humahantong sa pagbabago, kabanalan, at pag-iwas sa kasalanan. Ipinapakita ng talata na ang ating spiritual na buhay ay nasusukat sa pamamagitan ng bunga ng ating pananatili sa Panginoon. Di ba? Parang itinulad yan doon sa baboy, no? Na nung mapaliguan na, bumabalik ulit sa pusali. Pero sa pag-aaral ng iba, yung tupa na maputing-maputi ang balahibo, ayaw pala niyan na nadudumihan siya. Pagka nadumihan siya, naiirita siya. Hindi siya komportable na mayroon dumi. Kaya pagka ang isang tupa napaliguan na, ayaw niya na siya ay
madudumihan pa. Pero yung baboy, bumabalik daw sa pusali. So, tayo, nilinis na, kaya nga tayo pala inihahambing lagi na sa mga pagtutulad ng ating Panginoong Kristo sa kanyang malingkod. Kayuwi kayo mga tupa. Di ba? Kasi maganda ang karakter ng isang tupa. So ayaw pala niya na pagka nalinis na siya, ayaw niya madudumihan. So ganun din tayo. Mga anak tayo ng Diyos, ayaw din natin na tayo magpatuloy pa sa pagkakasala. Maaari bang mawala ang pagiging anak ng Diyos anumang oras? Maaari bang mawala yon? Tinawag tayo ng Diyos. No? Ipinanganak tayo sa tubig at espiritu, binautismuhan. Maaari bang mawala yon? Maaari bang mawala yon? Pati Brenda, maaari kayang mawala yung pagiging, maaari bang mawala ang pagiging anak ng Diyos? Hindi po. Hindi. Kasi po, lagi naman tayong anak ng Diyos. Yun nga lang, may mga pagkakataon na nagkakasala tayo, pero alam ko naman na darating yung pagkakataon na marirealize natin yung pagkakamali natin at babalik din tayo sa Kanya. Yan. So, sana ganun nga. Ano po? Meron pa iba sawat? Sabi niya, hindi raw. Yung iba. Si Ronald, pati na Ronald. Maaari pong hindi tayo maging anak ng Diyos kung tayo'y laging nakakalimot sa Kanya. Yan. So, tingnan natin. Pakibasa nga po. Maaaring mawala. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas sa si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at malaig niya iyon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makilala nito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan. So, maaari. Pwedeng mawala. Kasi ito, nakakilala na eh. Kaya lang nahawa pa ulit ng sanlibutan. Bumalik sa dating buhay. Kaya nga sabi ko kanina, parang baboy na napaliguan na, bumalik ulit sa pusali. So, kung tayo anak ng Diyos, pagkatapos bumalik ka doon sa masamang gawa ng sanlibutan, pinabayaan mo na itong kulin mo sa iglesia, maaaring mawala yung pagiging anak ng Diyos. Inadapt lang tayo eh. Di ba? Binigyan lang tayo ng karapatan, kaya huwag nang sayangin yung karapatan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kahit isang tao ay nakatakas sa kasalanan at nakaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesucristo, kung muling babalik siya sa kasalanan at susundin ang dating gawi, magiging mas masama ang kanyang espiritual na kalagayan kaysa dati. Ipinapakita nito na ang karanasan sa liwanag at katotohanan ay may kasamang responsibilidad. Ang muling pagtalikod sa banal na utos ay hindi lamang pag-ulit ng kasalanan, kundi mas mabigat na espiritual na pagkatalo. Kaya ang tunay na pagbabago ay makikita sa patuloy na pananatili sa Panginoon at sa pagsunod sa kanyang kalooban. Tingnan natin, si Judas Iscariote, di ba? Apostol yun. Si Judas Iscariote, anak ng Diyos, pinagkalooban ng Diyos ng karapatan at katunayan niya, isa sa 12 apostol. Pero ano ang nangyari? Pinagkanulo ang Panginoon, nagpakamatay. Nanatili ba yung kanyang pagiging anak ng Diyos? Hindi na. Naputol na doon. So, maaring mawala. Kapag ka, nagpabaya ka sa tungkulin mo, pagka bumalik ka doon sa dati mong buhay, masamang buhay, makasalanan, maaring mawala. Kaya lahat ng mga pribilehiyo na nasa iyo, mga kamay, mawawala. Diba? Kung pababayaan natin yung ating tungkulin sa Diyos. Parang isang ibon. Halimbawa, nasa hawla, nakakulong.
hindi maganda yung pagkakalak. Nakaalis, nakalipad. Yung kayang ibon na yon na nakalipad, pagkatapos, bumalik pa doon sa hawla. Alagay nyo, makakawala pa kaya ito? Hihigpitan na nung may-ari. Lalagyan na ng double lock para hindi na makatakas. Kung ito'y nakalipad pero nadampot agad nung may-ari at balik sa hawla, mas mahihirapan na siyang makakawala. Ganon din yung itinutulad dito. No? Minsan ka naliwanagan, nalalaman may katotohanan, pagkatapos, nawala ka. Ano yung sabi doon? Lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Mas mabuti pang araw na hindi nakakilala eh. Ang sabi naman sa ibang talata, yung mga nakakilala na, tapos umalis, nagpatuloy sa masamang gawa, mas mabuti pa wikang hindi sila nakakilala. Kaya gayon din yung sabi diyan, lalong sumasama ang huling kalagayan. Kaya kinakailangan talaga bilang anak ng Diyos, hindi ka magpapabaya sa iyong tungkulin at hindi ka gagawa ng mga bagay na ipagkakasala mo. Sunod, ano ang dapat gawin upang hindi magkasala at manatiling anak ng Diyos? Ano ba ang dapat nating gawin? Pakibasa na. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Maraming salamat. Ang ganda pala ng boses ni kapatid na Robbie. Ano? Pwede talagang pang student pastor. Na. Pagturo na doon sa Marawa yan eh. Dapat tuloy-tuloy. Ano? So, yon, yung puno, si Kristo yung puno ng ubas. So, hindi pwedeng hiwalay sa puno. Diba? Parang isang bumbilya rin. Halimbawa, bumbilya. Yung bang bumbilya, hawak ko, magkakasindi. O kung nandyan lang, paano siyang sisindi? Kinakailangan, nakakonekta siya dun sa bukilya. Yung bukilya na mayroong daloy ng kuryente. Pagka isang bumbilya, nilagay mo dun sa bukilya, ikinonect mo dun sa kuryente, mag-iilaw yan, magliliwanag yan. Pero pagka inalis mo dun, wala nang liwanag. Parang ganun din, ang sabi ng Panginoong Kristo, ako ang puno ng ubas. No? Kayo ang mga sanga, yun na nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Diba? Ganun din sa bukilya. Walang magagawa yung bukilya o yung ilaw na yon, wala siyang maibibigay ng liwanag kung hindi siya nakakabit doon sa bukilyang mayroon daloy ng kuryente. Walang liwanag yon. Kinakailangan yung bukilya, ilagay mo doon. Ikabit mo rin sa bukilya para magkaroon siya ng liwanag. Ganun din naman tayo. No? Si Kristo yung puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Pagkahiwalay tayo doon sa puno ng ubas, wala tayong magagawa sa ating sarili. Yun lang yung sinasabi ng banal na kasulatan. At ano pa yung dapat gawin? Lumakad ayon sa Espiritu. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ayun, maraming salamat. Ayun pa isang magandang boses. Ano? Kulang tayo ng manggagawa. Biro mo, 3 kaming elder nandito, tapos isang auxiliary pastor. 2 ministro, pareho ng retired. Paano yun? Di ba? Kailangan talaga natin ng mga manggagawa eh. Sana may magpasya loobin ng Panginoon. So, kinakailangan daw, lumakad ayon sa Espiritu. No? Alam natin, yung bunga ng Espiritu, pag-ibig, mga gawang kabanalan. Yung, wag daw gagawin yung pita ng laman, yun yung mga masasamang bagay na gawa ng tao sa sanlibutan. So, kinakailangan maging lumakad daw tayo ayon sa Espiritu.
espiritu. No, hindi sapitan ng laman. Hindi tayo padadaya doon sa tukso. So, yung Espiritu Santo para ding ilaw na gumagabay sa madilim na daan. Kung susundin natin yung liwanag, hindi tayo madadapa sa kasalanan. Parang sa isang parola, di ba, yung mga sa dagat, yung mga barko, meron silang, lalo na pagka naligaw o tinangay ng malakas na agos, ng unos, nandun ka sa gitna ng kawalan sa dagat. Hindi mo makita nasaan yung pampang, hindi mo makita yung lupa. Pero pagka natanaw mo, may nakita kang isang maliit na sinag ng parola. Yung ilaw na yon, yung lighthouse na tinatawag, masusundan mo na yon. Makakaligtas ka na. Diba? Parang ganun din. Pagdating sa Panginoong Kristo, makikita natin yung noon tayo, hindi pa tayo tinatawag, noon tayo maaralan, nakita natin yung liwanag, sinundan natin yon. At hanggang sa makarating tayo. Diba? Masumpungan natin ang Panginoong Kristo sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ano pa ang dapat gawin? Magtitiis at magtapat. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yan. So, yun ang pinakahuli natin talata. Talagang kinakailangan magtiis hanggang sa wakas. Magtapat hanggang kamatayan. Diba? Parang yung lagi nating sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na yung aking takbo, iningatan ko yung aking pananampalataya. So yun yung pagtitiis hanggang sa wakas. Iningatan mo yung pananampalataya mo. Lumabang ka matatag. Nakipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Hindi yung may nakakakita lang, doon ka lang gagawa ng mabuti. Pagka wala, iba nang gawa mo. Hindi pwede yun sapagkat ang Diyos, walang maililingid tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lisensya upang magkasala. Ito ay kapangyarihan upang tayo ay magbago. Kapag yung tunay na ipinanganak ng Diyos, may bagong puso, may bagong pag-iisip, may bagong direksyon ng buhay. Ang tanong lang, isinasabuhay ba natin yung ibinigay sa ating karapatang maging mga anak ng Diyos? Tayo ba ay nagsisisi kapag ka nagkakasala? At yung ating mga pagkakasala, hindi na natin inuulit pang muli. No? May pagbabago ba sa ating pamumuhay? Ang tunay na anak ng Diyos ay maaaring magkamali, ngunit hindi mananatili sa kasalanan. Manatili tayo kay Kristo,